Hello, good morning po. Andito na naman po ang abot kamay upang abutin po kayo ng banal na salita ng ating Panginoon. At ang ating pong topic ngayon, kung meron po kayong Biblia, isamahan niyo po ako magbasa sa Genesis chapter 1 verse 3. At ang sabi po dito, sinabi po ng Diyos, ang Diyos po ang nagsabi nito, magkaroon ng liwanag at magkaroon na nga. Hindi lamang ang kanyang presensya ang handang ipagkaloob sa atin ng Diyos, mga kapatid, sa pagharap sa bagong pasimula, kundi ang kapangyarihan ng kanyang salita. Makapangyarihan ang kanyang salita, ang salita ng Diyos. Ang dating wala ay nandyan na ang sabihin ng Diyos na magkaroon ng liwanag, nagkaroon na nga. Kaya nga po, ang sabi, makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Ito po yung kakaibang libro na ikaw ay babaguhin. Marami pong libro na pag binasa mo wala lang. Pero ang Biblia po na salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sa pagbabasa mo nito, ikaw ay babaguhin ng salita ng Diyos. May mga naniniwalang kapag binigkas mo ang tinatawag na mantra or magic word, lalakas ka o maliligtas ka sa panganib. Sa mga tagasunod ni Jesus, walang mantra o magic word maliban sa salita ng Diyos. Kagaya po ng Jenny. So yun ay napapanood po natin sa TV, magic word, na humiling ka lang ay mangyayari na. Pero ito po, ang salita ng Diyos ay hindi po ito magic word at ito po ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ang ating magiging kalasag sa anumang masamang puwersang pagtatangkang gumupo sa atin. So, kailangan po talaga ng natin ang salita ng Diyos. Dahil andyan nga lang po lagi ang panganib. At ito ang magiging kalasag natin sa mga puwersang gustong sumira sa atin. Kapangyarihan upang labanan ang kasinungalingan at kawalan ng katarungan. Saan po ba nag-umpisa ang kasinungalingan? Kay Satan. So ito lang po ang ating panlaban, ang salita ng Diyos. No? Kaaliwan sa panahon ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. So ano po ang pwede nating gamitin upang tayo ay lumakas sa pamagitan po ng ating mga pagsubok na nakakawala ng lakas, ay wala pong iba kundi ang salita ng Diyos. Dahil napakarami pong promises ng Panginoon sa Biblia. At ito'y inyong muni-munihin, basahin ninyo, at bibigyan po kayo ng kalakasan nito at pag-asa. Open sesame na nagbubukas sa mga pinto ng pagpapalang hindi natin kayang hingiin o isipin man. Lagi pong bukas ang pintuan ng Panginoon. Sa akala mo hindi ka karapat-dapat sa kalangitan. Hindi po. Ang Diyos, ang kanyang layunin ay ang magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya't sa pagharap natin sa bagong pasimula, panghawakan tayo sa salita ng mga pangako ng Diyos. May mahigit na sa 2,500 ang pangako ng Diyos na nasusulat sa Biblia. So yun nga po mga kapatid. At ang favorite verses ko po ay ang Matthew 11:28 at ang Isaiah 41:10. Napakaganda po nito. Kailangan po lang talaga nating basahin ang makapangyarihang salita ng Diyos, ang Biblia. Dahil sa iyong kalungkutan, babaguhin ka nito. Kaya makapangyarihan po ng ating Biblia. At ang kining gagawin ito ng Diyos. Sa pagharap natin sa bagong pasimula, tatanggapin din natin ang pagkasinang desisyon ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Okay?
yun po, tatanggapin din natin ang pagkasi ng Diyos ayon sa sukat ng ating pananampalataya. May sukat po ang ating pananampalataya, mga kapatid. Binigyan tayo ng sukat. Kaya kung ano yung sukat na pananampalatayang ibinigay sa iyo ng Diyos, yun ay iyong ikagalak at gawin mong kalakasan, gawin mong pasimula sa iyong buhay. Dahil ang salita ng Diyos ang makapagbibigay po sa atin ng kakaibang kalakasan, ng kakaibang kapangyarihan na hindi mo akalain na ikaw ay baguhin ito. Hindi mo nararamdaman sa iyong sarili, unti-unti kang binabago ng salita ng Diyos. Kaya napaka-importante mga kapatid na ikaw ay magbasa ng salita ng Diyos. Ang Biblia po lamang ang makapagbibigay ng bagong pasimula at kalakasan at pag-asa sa ating buhay. At lalo tigit mga kapatid, ang Biblia lamang ang daan patungo sa katotohanan na may buhay na walang hanggan. Amen po. Maraming salamat po muli at ito ang abot kamay, kapatid na nagbibigay po muli ng panibagong kalakasan sa bawat isa sa pamagitan po ng Biblia na salita ng ating Panginoon. Amen po. Salamat po. See you next week.